Hey, it's me, Marian Ligawe, and today I'm sharing with you the best spots at best activities in Bohol based on our experience. So if you're planning a trip, this one is for you. Number 9 on my list is Hinagdanan Cave. It's made of limestone located in Panglao, Bohol. May pila para makapasok sa loob pero organized naman ang pila kaya pwedeng bumili muna ng mga souvenirs while waiting. Malamig sa loob at kahit may mga paniki ay wala namang weird smell. Actually, may amoy sabon kaya baka nililinis nila. This smell is brought to you by Surf. Pagpasok sa loob ay bubungad sa iyo ang maganda na limestone formation. Malaki ang cave at developed na. May mga ilaw at sementado rin ang daan kaya safe even for kids and seniors. Wala namang limit yung time na pwedeng magstay sa loob ng cave. Malamig at refreshing ang tubig kaya pwedeng mag-swimming muna. Pero kami, since may mga pupuntahan pa ay nag-video at photo na lang kami at hindi na naligo. Number 8 is the Bohol Tarsier Conservation Area. Finally, nakita ko na in person yung mga maliliit at super cute na creatures na ito. May kaunting orientation muna bago pumasok sa loob. So you can learn few things about the tarsier at para alam natin kung ano yung mga bawal tulad na lang ng paggamit ng flash at pag-iingay. Nocturnal kasi yung mga tarsier kaya tulog sila sa tanghali at bawal bulabugin. Number 7 on my list is the Oceanica Resort located in Panglao, Bohol. Dating kilala na South Palms Resort. Very Instagrammable worthy ang lugar kaya perfect pang picture-picture at pang awara-awara. Nag-day pass lang kami dito para mag-lunch. Ang day pass ay may 500 pesos entrance fee consumable for foods and drinks. Medyo mahal yung foods nila dito pero worth it din naman considering na napakaganda ng view mo at meron ka na ding beach access. Number 6 is the dolphin watching. It's a short period of time pero sobrang wow lang talaga yung nasasabi namin kasi it's super fascinating na panood sila doing their dolphin thing in the wild. One of the unforgettable experience ay ang makita ang mga dolphin swimming free in the wild natin tanks. Sobrang nakakatuwa na parang nag-enjoy din talaga sila. Usually, kasama ito sa mga island hopping packages, kaya sulit talaga. Kailangan lang agahan around 6 AM or 7 AM kasi mga ganong oras sila dumadaan. Number 5 is the Bohollywood or Sikatuna's Mirror of the World. Parang instant world tour ito kasi makikita mo yung replicas ng mga sikat na landmark from all over the world. Ang dami ding IG-worthy spots kung saan pwedeng umaura-aura. Marami ding mga pailaw dito sa gabi. Pero kami ay pinili naming unahin ito sa aming itinerary para wala masyadong tao at para mas kita yung ganda rin ng place. Number 4 ay lunch sa Lubok River Cruise. For 1,000 pesos, may buffet lunch ka na while cruising the Lubok River. Masarap ang Filipino dishes na sinaserve nila dito at may enough option naman. 1 hour ang activity na ito at ang drop-off ay kung saan din kayo pinick up. Merong live singer at may mga madadaanan na nagpe-perform ng traditional dances. Number 3 ay ang zipline at cable car at Lubok Eco Adventure Park. Grabe ang adrenaline rush at sobrang ganda ng view. Kita mo talaga yung mga bundok, Lubok River at yung mga river cruise boat sa baba habang nasa taas ka. Tip nga pala, marami ang mga zipline adventure sa Bohol kaya kung gusto mo ng ganito ring view, make sure na sa Lubok Eco Adventure Park ang pupuntahan ninyo. Isa din pala sa mga nagustuhan ko dito ay ang smooth ng landing. Naghanda talaga ako sa impact pero natuwa ako kasi napaka-smooth ng stop.
Pabalik naman ay nag-cable car na kami. May option naman kung zipline pa rin or cable car, pero kami mas pinili namin ang cable car para mas chill na ito at mas matagal ang ride. Number 2 is the iconic Chocolate Hills View Deck. Finally, yung Chocolate Hills na dati sa poster at libro ko lang nakikita, ngayon ay totoo na. Medyo OA pero surreal lang talaga yung feeling. May hagdan na aakitin papunta sa view deck at medyo hingal pero worth it ang view pagdating sa taas. Green yung mga hills nung pumunta kami kasi may mga ulan-ulan pa pero kapag summer ay nagiging brown itong mga Chocolate Hills. And finally, number 1 on my list is the Bohol ATV ride. The best ang experience. Sobrang sulit ng isang oras na ATV at maraming video at maraming picture taking sa lubak at mabato at maputik na daan. Kaya naman kung adventure ang hanap mo, check na check dito. Sa ibaba ito ng Chocolate Hills kaya naman kita sa background yung mga burol. Definitely my favorite at talagang babalikan kung sakaling babalik ako sa Bohol. And that's it for our Bohol adventure. Thank you for watching and see you on the next one.